Ngayong umaga ay agad ngang dumating si Senator Jinggoy Estrada sa Quezon City Office of the City Prosecutor para ihain ang kanyang complaint affidavit laban kay dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon nga sa abogado ni Estrada na si Attorney Bianca Soriano, nagain raw sila ng 4 counts of perjury laban kay Hernandez. Kasunod nga na naging alikasyon nito sa senador noong nakaraang pagdinig ng House Infracom. There are 4 counts. One is regarding the alleged 30% kickback of Senator Estrada as to the anomalous flood control projects. Second is with regard to Beng Ramos being an alleged staff of Senator Estrada. Third is with respect to the fake issued ID that he used in Okada, Manila and other casinos. And then fourth is with respect to Bryce Hernandez's statement that he was not involved in the anomalous flood control project. Paniniwala ni Estrada, habet walayo na daw talaga si Hernandez noon pa lang dahil nang magsalita ito sa kamera ay sinungaling na raw ito. At kabilang sa mga in-insinuate nito ay hindi umani pagbisita sa kanya ni Mina Jose ng WJ Construction na kalaunay na lamang bumisita sa ibang opisina ng senador. Hindi ko alam kung bakit niya binanggit yung aking pangalan doon sa hearing sa House of Representatives. Ito lang talagang baka panira lang ng senador, makapanira lang ng tao eh. Kasi prior to that, bago siya umattend nung hearing sa House, nung second hearing ng Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta pa, doon pa lang nagsisinungaling na, kaya we cited him for contempt. At yun, I was instrumental in citing him for contempt, kaya nakulit siya. Kaya siguro the next day ay kung ano nagpagsasabi niya kasi nungalingan at tinawid ko yung aking pangalan. Matatandaan base sa complaint affidavit ng senador, tila ang malisyosong kasinungalingan ni Hernandez laban sa kanya ay naglalayon lang daw na sirain ang kanyang pangalan at magireputasyon bilang siya ang pinaka-easy target dahil nga sa naging history nito noon. Sa ngayon, sa kabilangan ng pagbaba sa pwesto ni SB Pro Tempore Ping Lacson sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi naman ni Senate President Tito Sotto na mananatili pa rin dito sa detention room ng Senado sina Bryce Hernandez o ang BGC Boys at maging ang asawa ni Sara Diskaya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.